Halika guys, samahan niyo ako, tanggalin natin itong dextrose alaga ko kasi gagamot kasi siya, dinadaan dyan. Bali nakalabas na kami ng hospital, sandito na kami ngayon sa bahay. So ganito guys, tinanggal ko na yung dextrose, tapos kakabit mo ulit yung yung lock niya. Yan, dextrose yan. Tapos yan, yung lock, ililipat mo siya doon para baka hindi mo malaki, lalabas yung dugo, di ba? Kasi may karayom sa ilalim eh. So yan, ipapasok mo siya ulit, ilak mo, then ibalik mo lang yung blue ulit, takip mo. Ganyan guys. Kasi bukas, maglagay naman ulit ng panibagong dextrose. Yan, nakalabas na kasi kami ng hospital, kaya dito na siya sa bahay ng gamot. Yes guys, grabe, nakakatakot naman talaga sa hospital. Nakakatakot doon. Buti nga dito na sa bahay, okay lang na ako magtanggal o maglagay, okay lang din. Yan, pero may nurse naman dito ang pumupunta. Bali, siya lang naglalagay dyan ng gamot. Bali, ako lang nagtatanggal. Tapos yan, after nga yan guys, so, scratching, yung kasi nga hindi na nakakalakad yung alaga ko. Kaya tinitherapy ko siya. Bali, ang therapy niyan dun sa hospital is simple lang. Konting, yung talampakan niya, ganun ginagawa niya. Sabi ko, okay lang kasi sa bahay ako nagagawa. Yan, kasi yan, biniblend ko siya. Importante, mabiblend ko yung tuhod niya. Yes! Gawa ng din sa nakakalakad. Lalo na yung isa, yung may sugat. Mahirap din pala talaga ang maging caregiver ka, no? Para ka rin nurse. Kaya kailangan talaga tiyaga lang. Kailangan yung trabaho mo, talagang ingat ka talaga kasi buhay yan eh. Ingat ka talaga kasi yun, awa naman ng Diyos, okay naman. Medyo sa tiyaga lang talaga yung pagtitherapy ko sa kanya. Nabiblend ko na. Dating nasa hospital kami, hindi nabiblend yan. Yung tuhod niya. Yung pag-uwi namin ng bahay, ayun. Talagang tinatyagaan ko. Sa isang araw, 2 beses, 3 beses. Yan, ginaganyan ko siya. Tinitherapy ko siya. Alalay lang siya guys. Kabilaan po yung paa niya. Kasi parang nakoma kasi siya eh. Yan, ginigising ko rin yung ugat-ugat niya. Wala, buti nga nabiblend ko na po siya eh. Nakakaawa rin yung matanda. Dati nung nakakalakad yun, ngayon hindi na eh. Mas gusto niya lang lagi nakahiga. Tapos siyempre, pagkatapos mo niyan, tapos kung i-therapy, tapos kung kabilaan ng paa, then papalatin ko siya ng diaper. After nyan, painamin ko siya ng gamot. Tapos wag pahigain mo siya, kailangan hindi lang lagi naka-steady sa isang pwesto. Kailangan biling-bilingin mo siya kabilang side, sa kabilang side, gano'n. Kasi pag laging nakahiga, mainit sa likod. Kaya, parang baby yan guys, nilalagyan ko ng powder yan ang likod niyan. Pagka yun, kasi masyadong busy yung mga anak niya at asawa niya. Lagi ikaw lahat ang gagawa niyan. Mabuti na nga lang eh, hindi na sila kukuha ng nurse eh, tuturo na lahat sa'yo. Agoy kakuyaw, hindi man sila nag-aral ng nurse. Caregiver, okay lang. Yan, kabilaan yan guys, ginagawa ko. Biniblend ko talaga yan. Kaya mahirap din talaga maging caregiver. Grabe. Talagang todo ka dyan, bantay. Lahat gagawin mo. Kailangan marunong ka rin sa therapist. Malaking bagay yun. Huwag ka nag-caregiver ka, dapat marunong ka sa mga ganyan, sa mga basic. Kasi lalo yung pasyente mo, di nakakalakad. Pag marunong ka, kahit paano, makakalakad, mababalik yan paglakad niya pag naayos mo yung mga joint niya. Kasi talagang hindi yan mablend niya ng tuhod niya, yung mga paa niya. Talagang nakatuwid lang yan guys, kala mo. Alam mo, lang yan. Naka-straight lang ng ganun yan. Yung tsatsagaan mo lang talaga yan. Pero grabe, ang balikat ko. Talagang random ko masakit.
Masakit ang balikat ko. Siyempre, malaki yung alaga ko. Ay, kalit-liit ko. Ayan nga, tiyagaan lang talaga. Para mapalakad siya. Ayan, tinan ko yung mukha niya, may inda-inda siya. Pagka nung una, sa hospital, ginaganyan siya ng doktor, hindi niya mapataas yan eh. Pero, nasasaktan siya, umiiyak siya. Pero ngayon dito, nalalayan ko talaga siya. Yun, awa ng Diyos. Okay na siya, hindi na siya nasasaktan. Kasi, ano lang kasi hindi mo binibigla talaga yan. Alalay lang. Tapos bago mo siyang hilutin, bago mo siya mahawakan, sasabihin mo sa kanya kung anong gagawin mo para hindi siya nagugulat, hindi siya gagalit sa'yo. Lalo na yan, matanda, pag nagulat, gagalit yan, sisigaw yan. Ayan, ganyan lang guys. Talagang ganun talaga ang buhay natin, maging caregiver sa ibang bansa. Talaga naman, lahat gagawin mo talaga para matuwa sa'yo yung amo mo, yung mga anak na lang. Sabi naman ng Diyos, magpasalamat sila sa akin kasi kung hindi daw ako dumating dito, paano lang daw kaya sila ilang beses sila. Ayan, ganyan. Thanks for watching, guys.